Amen. Ayan, no? We are third week of the month. Kamusta naman po kayo, no? Kamusta po yung ating mga buhay bilang isang Kristiyano? No? Lumalaban ba po ba? Or ayaw na? No? Ang daming pagsubok, ang daming mga struggle, tsaka challenges. Pero I do believe na lahat po tayo dito ay handang lumaban para po sa ating Panginoon. Amen. Amen. No, this month, no, napag-aralan po natin yung about yung stewardship about possession, stewardship about next generation. Ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin ay pinamagatang stewardship of life. Stewarding life. Napaganda pong isipin na, yes, mahalaga po yung stewardship of possession. Mahalaga po yung stewardship of next generation. But wag po natin kakalimutan, ang mahalaga po yung ating buhay. Yung ating buhay sa ating Panginoon. No? At nakakatuwa pong isipin na habang pinag-aaralan ko po ito, no, even we are affected on this message. Sabi nga po nila, pagka po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, bago natin i-share sa iba, no, ikaw po yung una na aapektuhan. No, ibig sabihin, kumikilos po ang banal na Espiritu through you. No? At nakakatawa pong isipin na every nag-aaral po ako ng mga message is araw-araw niya pong binabago yung buhay ko. Hindi naman po ako perfecto. Yes, we are not perfect anymore. Pero dahil nga po sa grasya ng ating Panginoon, tayo ay nakakalapit sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po, inaanyahan ko po kayong tumayo para po sa ating prayer. Lapit tayo sa ating Panginoon at tayo ay magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ready na po ba kayong makinig? Ready na po kayong makinig? Yan. Dapat amen pagka ang Panginoon. Amen. Malakas, no? Hayaan mo yung init. Hayaan mo yung katabi. Hayaan nyo muna yung mga messenger update. Ang mahalaga ngayon yung ating Panginoon. Sunday. Amen? Amen. Tayo po ay tumayo, tayo po ay pumikit, at naway ang Panginoon ay kumilos sa ating buhay ngayon. No? And naway itong message na to ay ma-impart sa ating mga puso, ma-impart sa ating mga buhay. Nang sa ganon, mabago po yung ating buhay at ginamit lang ako ng Panginoon para po iparating sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo pa yumuko. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy nyo nga po, Panginoon, ay binigay, Panginoon. We are tackling about stewardship of life, Panginoon. No? Alam nga po namin, Panginoon, in the very moment, Panginoon, ng iyong ng bago ang mundo, Panginoon, ay ikaw nga po, Panginoon, ang nagbigay sa amin ng buhay. Mula kay Eva at Adan, Panginoon, at sa mga susunod pang lahi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay nyo. Na kung saan, Panginoon, ay natatamasa po namin yung kasarapang maglingkod sa iyong pangalan. Yes, marami pong struggle, maraming challenges, maraming nga po, Panginoon, expectation and disappointment, Panginoon. Pero I do believe, Panginoon, na lahat po yan ay nasa plano nyo po at kayo po ay makapangyarihan, Panginoon. Tanggalin nyo nga po, Panginoon, sa amin yung bagot, yung antok, Panginoon, yung aming mga katabi, Panginoon. At naway nga po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng desire na makinig ng ngayong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupurit na salamatan kita namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tulad nga po ang sinabi ko po sa inyo kanina, no? We are tackling about the stewarding of life. Stewardship, no? Nung first Sunday, tinalakay po ni Pastor Cesar yung about stewardship of possession, yung ating kayamanan. Kung paano po ba natin siya gagamitin para po sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay, nung nakaraang linggo, tinalakay po ni Pastor Boying about stewarding about next generation. Kung paano tayo magte-train, kung paano tayo magiging equipped sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po, we are tackling about stewarding life. Stewarding life. Not, or what we call theology of life. Ano po ba ibig sabihin ng theology? Again, theo
means God. Ology or eulogy means study. And wala po tayong ibang pag-uusapan this hour, kundi yung buhay na meron tayo. Amen? Amen. Ayan, next slide po. Ayan. Come to think of it, kung susulat ka ng isang pahayag na layunin ng iyong buhay, ano ito? Come to think of it. Kung susulat ka ng isang pahayag o layunin ng iyong buhay, ano ito? Sa English, if you were to write a statement, purpose of your life, what would it be? Siguro rito, marami rito. Ang layunin ng aking buhay is to maging maigi ang aking buhay. Magkaroon ng masayang pamilya, magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng relationship, na magkaroon ng masaganang pamumuhay. Again, yung mga bagay na po yan ay hindi po masama. No? Hindi po masama. No? Ngayon, pag-isipan mo natin, kung susulat ka ng isang pahayag na layunin ng iyong buhay, what would it be? No? Ano kaya? Ano kaya ang layunin ng buhay? No, kung ating pag-aaralan, kung ating pag-aaralan yung scripture reading natin kanina, next slide po, no? Sabi po rito sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Maliwanag, isang lalaki at isang babae. No? Kung ating pag-aaralan yung nilalang na word o ating pag-iisipan kung sa King James Version, no? Babasahin ko po sa King James Version. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Created He them. No, kung titingnan po natin yung nilalang or created na word, no, kung ating pag-aaralan, no, tinagalog ko na lang po, no, sabi rito, the word created means God brought life into existence. No, ang salitang nilalang ay nangangahulugan na ang Diyos ay nagdala ng buhay. No, kung iisipin po natin, no, kung ating babasahin ang salita ng Diyos, wala pong ibang nagbigay ng buhay kundi ang ating Diyos. Amen. Kaya nga po, no, kung tayo ay binigyan na ng buhay ng ating Panginoon, no, gamitin po natin ito sa kanyang kapurihan. Gamitin po natin ito sa kanyang kapurihan. Ang salitang nilalang ay nangangahulugan na ang Diyos ay nagdala ng buhay. No, kung ating pag-aaralan sa Genesis 2 verse 7, ang sabi rito, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao, mula sa alabok, hininghan niya sa ilong, at nagkaroon ito ng buhay. No, kung ating pag-aaralan yung word na ginawa or formed sa King James, ang sabi po rito, basahin ko lang po. And the Lord God formed man on the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. No, kung iisipin po natin at kung babasahin po natin at kung pag-aaralan po natin ang salitang form o ginawa, ito po ay nangangahulugan na sa kakayahang makita, hugis, sa pagsasaayos o estilo
o isang bagay. No, that time na ginawa ng Panginoon si Eva at Adan, siya ay hinulma. Siya ay nakita at binigyan ng estilo. And you became us. Tayo ay iyon. Ginawa. Nangangahulugan sa kakayahang makita, hugis sa pagsasaayos o estilo ng isang bagay. Hindi naman po pwedeng ang ating katawan ay puro mata. Ang ating katawan na ay puro kamay. Hindi po maganda yon. Tayo ay mga alien na nun. No? Kaya nga po, ginawa tayo ng Panginoon ng wangis niya. Ginawa tayo ng Panginoon ng naaayon sa kanyang itsura. Sa pamamagitan ng sa kanyang itsura. No? At kung iisipin natin, no? Kaya nga po, ang sabi po sa awit 139 verse 14, napakaganda po nito sa King James. Ang sabi po rito, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul know it right well. Psalms 139 verse 14. Ang sabi rito, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hanga. Kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ngayon, kung pag-aaralan po natin yung nakikintal na word, ito po ang ibig sabihin. Nasaan na yun? Sabi rito, yung nakikintal na word, permanenteng nakaukit o naitala sa isipan o bagay at hindi nagbabago or nawawala. No, ibig sabihin po pala, no, nilalang tayo ng ating Panginoon na kahanga-hanga. No? At hindi nakikindal, hindi nawawala. No, kaya nga po, no, bakit ganon? Bakit ganon yung katabi ko? Bakit ganito? Huwag kayong mag-alala. Hindi pa tayo tapos. No? Pagdating ng ating Panginoon, bibigyan tayo ng glorified body. No? At ang glorified body, ito po yung tayo ay ascended sa langit. Okay? Sabi po rito, we are wonderfully and fearfully made. Kaya nga po, wala po tayo dapat pagkasilosan. Wala po tayo dapat pagkainggitan. Kasi nga po, ang ating Panginoon ang gumawa sa atin. No, sabi ni, sino ba nagsulat ng awit? Psalms. King of David. Tama? David? David, no? Sabi rito, pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. No? Ngayon, punta naman po tayo. Next slide, please. 3 introductory truth about life. Unang-unang bagay. Next slide. Life is a gift from God. Tandaan po natin, ang ating mga buhay ay ito ay regalo sa atin ng ating Panginoon. From God. Tandaan po natin, no, na ang ating buhay ay regalo sa atin ng ating Panginoon. Remember Genesis kanina? Genesis 1:27? No? Ito'y regalo ng Diyos. No, ito'y regalo ng Diyos sa atin. Life is breath. Ang ating buhay ay hiningan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga ilong at nagkaroon ng buhay. At pangatlo, life is to believe in the glory of God. Life is to believe in the glory of God. No? Kaya nga po, sa ating pag-aaral, no, we are tackling the purpose of life. Ano ba ang purpose ng ating buhay? Bakit ba ako nabubuhay? No, baka karamihan sa atin or ako rin na hindi alam yung purpose ng buhay. Ba't ba ako nabuhay? Ano ba gagawin ko sa buhay ko? Para kanino ako bumabangon? Para kanino ako namumuhay? Amen.
Di ba tayo napapaisip minsan? No, bakit ba ako nabubuhay? Is to please man? No. Is to please God. Kaya nga po yung purpose ng ating buhay, kung bakit tayo nabubuhay, is to glorify God. Amen. Whatever you do it for God's glory. Sabi po ng Bible. Next one. Slide please. Talakayin po natin yung the origin of life. Point number 1. Ang pinagmula ng buhay. Sabi po sa Genesis 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang ating Panginoon ang naglikha. Hindi siya theory. Sabi po ng ilan, nagkaroon na ng Big Bang Theory, nagkaroon na ng planeta. Hindi po. Ang ating Panginoon ang naglikha. Okay? Sabi po rin sa John 1:1, kung ating pag-aaralan din, nang pasimula ay naroon ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So meaning to say po pala, that time na nilikha ng Diyos ang mundo, kasama na po rin si Jesus Christ. Kasama na po rin si Jesus Christ. Okay? Sabi po sa Jeremiah 17:13, ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel, mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo, maglalaho silang gaya ng panggalang. Isinulat sa alabok sapagkat itinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal ng tubig ng buhay. No, kung ating pag-aaralan, in Jeremiah 17:13, no, take a look the word na tubig na nagbibigay ng buhay. Sino ba yung tubig na nagbibigay ng buhay? Kung ating pong pag-aaralan, sa awit 36 verse 9, sabi po rito, sa iyo rin nagmumula silang lahat ng mga buhay. Ang liwanag na taglay mo ang sa amin ay umaakay. Sino po ang pinapatotohanan niyan? Yung ating Panginoong Jesus. No, siya po ang nagbibigay, siya po yung fountain of life, siya po yung tubig na nagbibigay ng buhay. No, at yung awit 36 verse 9, ang ating Panginoong Jesus po ang pinapatukuyin niyan. Sabi po rito, sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay, ang liwanag na taglay mo ang sa amin umaakay. No, naalala niyo po, no, ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon ang light of the world. No, kaya nga po, ayan po ang sabi sa Psalms 36 verse 9. Kung ating pag-aaralan din po, no, sa Book of Exodus, sabi po rito, sinabi ng Diyos, si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. No, kung iisipin po natin yung context po nito, no, si Moses ba, tama ba? Si Moses ay pinapapunta niya kay Paraon para po magkaroon ng palayain ng mga Israel sa Egyptians. Ngayon, tinawag niya si Moses, at sabi ni Moses, Lord, ano ba yung sasabihin ko po sa kanila? Ang sabi po sa 14, sinabi ng Diyos, si ako nga, sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. No, kung titingnan po natin sa English, kung titingnan po natin sa English, no, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. No? Nung pasimula pa ang Diyos ay si ako nga. No, nang pasimula pa, no? Sabi po rito, only self-existent God could create into something or someone from nothing. Only self-existent God could create into something or someone from nothing. Gumawa ang Panginoon sa wala. Tanging ang umiiral na Diyos lamang ang maaaring lumikha sa isang bagay o isang tao mula sa wala. And mula sa wala. No? Ang tao kasi is discovered. Discovered ng ganito, discovered ng ganyan, discovered ng ganyan. Pero ang Panginoon,
nag-create po siya ng something or someone from nothing. Siya ay gumawa mula sa wala. Kaya nga po yung tao, di ba? Ang tao is, siya ay discovered ng ganito, may pinagmulan. Pero ang ating Panginoon, siya ay gumawa ng isang bagay mula sa wala. Okay? Point number 2, the sanctity of life. The sanctity of life. Unang-una, the origin of life. Pangalawa, the sanctity of life. Sabi po rito, life is sanctified and recognized by God. Life is sanctified and recognized by God. Ang sabi po sa Jeremiah 1:5, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. So meaning to say po pala, no, tayo ay pinili ng Panginoon dahil may purpose. No, wag po tayong mag-iisip na wala tayong purpose sa ating buhay. Na kaya nating kitilin yung ating buhay. Wala lang akong purpose Gusto ko lang kitilin yung aking buhay. No. Tinawag tayo ng Panginoon, kinall out tayo ng Panginoon dahil nga po may purpose sila sa iyong buhay. No. Sino rito yung hindi alam kung ano yung purpose sa buhay? Sino rito yung hanggang ngayon hindi niya alam kung ba't siya naglilingkod? No? Let's pray for that. No? Let's pray for that. No? At kung titingnan po natin sa susunod na slides, sabi rito, sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon, hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inumin nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. No? Ito yung context na kung saan si Elizabeth ay ipapanganak na si John the Baptist. And si John the Baptist ang tinutukoy dito. Sabi rito, sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon, hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, ay mapupuspos na siya sa Espiritu Santo. Again, ang ating buhay ay may purpose. Ang ating buhay ay may purpose. Huwag po nating sasayangin. Huwag po nating sasayangin. Dahil nga po ang Panginoon, kaya po tayo nandito, I do believe na lahat po tayo ay tinawag ng Panginoon for edifying of the ministry. No, every one of us meron gift na kung saan kailangan po nating maging committed at maging willing na magpagamit sa ating Panginoon. When we think the word sanctity, we need to recognize God is the originator, not with us who take away life. When we think the word sanctity, we need to recognize God is the originator, not with us who take away life. Nakakalungkot po. No, sa iba't ibang ibayo ng mundo, uso na po ang abortion. At nakakalungkot po na sa ibang ibayo ng bansa, no, legal na po ang abortion. At nakakalungkot din po. No, marami na po ang nagkikitil na kanilang buhay kasi nga po hindi nila alam yung purpose na kanilang buhay. No, may mga katrabaho ko, nagkikwento, yung kanilang mga kamag-anak daw, yung kanilang pamangkin, ay nagkitil ng sariling buhay. Dahil nag-break ng kanilang minamahal. Ganun sila kadali. Ganun lang kadali kumitil ng buhay. Pero tandaan po natin, no, hindi po ang ating buhay ay hiram lang po sa Diyos. At hindi po sa atin to, hiniram lang po sa atin ng Diyos. Ay, piniram lang sa atin ng Diyos. No? Not with us who take away life. Huwag po tayong kumitil o kitilin ang ating buhay. Kasi nga po, ito po ay sagrado sa harapan ng Diyos. Alright? Pangalawa,
The sanctity of life. B, it is protected by God. It is protective by God. Yung isa, recognized by God. Pangalawa, it is protective by God. Paano ko po nasabi? Sabi po rito, Exodus 20-13, huwag kang papatay. Kung babasahin po natin ito ng buong ng concept, ng buong chapter, ito po ay kasama sa 10 Commandments. No? Ang LSB 6 ay 70 commands. Joke lang. No, pero ito po ay kasama sa 10 Commandments. Exodus 20:13 ang sabi rito, huwag kang papatay. Huwag kang papatay. No, kasi nga po, it is protected protective by God. Ito ay may protection ng Diyos. At kung babasahin natin sa Genesis 9 verses 6, sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay ang kabayaran ng kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Sino mang pumatay sa kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos, tayo ay nilikha. Romans 13:14, ang sabi rito, sila'y mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo, ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila'y may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. No, kung natandaan po natin, ito po ay isa sa mga responsive reading or scripture reading nung nakaraang series. Yung series po natin is about authority. Ngayon, ang tinutukoy po rito is about authority. No, bakit nilathala ng Panginoon yung mga leaders, bakit merong mga barangay, bakit merong mga judge, bakit merong mga senate, mga DOJ, dahil nga po sila ang pinadala ng Diyos para nga po magprotekta ng buhay. Alright? Kaya nga po meron tayong mga pulis, meron tayong mga volunteer at mga nasa opisyales. Kasi nga po, sila ang ginagamit ng Diyos para magprotekta ng buhay. Again, huwag po tayong kikitil o kumitil ng buhay. At huwag natin gagawin talaga. Kasi nga po, lahat po tayo rito na masama po, hindi mo maganda. Nakakalungkot mong isipin, no? 70 years, average lifespan statistics, kung babagitin natin, marami pong mga tao ang ganito. No? Sleep 20 years. No? 20 years, 70 years, average lifespan statistics ha. Minsan, ginagawa natin, ng iba, no? 20 years sleeping. No? Yung kanilang mga oras ay inalalaan sa pagtulog. 20 years. Yung iba naman, work, 16 years. No? Sila ay nagkatrabaho ng 16 years. No? Sila ay trabaho ng trabaho, nalilimutan nila ang Diyos. No? Nakakalungkot pong isipin. At TV, sa panonood ng TV, no? Sila ay naglalaan ng 8 years sa kanilang mga buhay. Eating, 6 years. No, nilalaan nila ang kanilang mga buhay sa pagkain. Kain. No, at travel, 6 years. Inalaan nila ang kanilang mga buhay sa pag-travel. Hindi naman po masama ang mag-travel, but wag po ating kakalimutan ang ating Panginoon. Leisure or free time, 4.5 years. Illness, 4 years. Dressing, yung pag-aayos ng sarili. Yung pag-aayos ng sarili at pagdadamit. Nilalaan nila ng 2 years. At nakakalungkot pong isipin, sa religion is 0.5 years. 0.5 years. At nakakalungkot po, no, yung sa ating pananampalataya sa Panginoon, ang pinakamaliit na taon na hindi ginugugol po natin. Busy po tayo sa mga bagay,
sa pagtatrabaho, sa pagtatravel, sa ating mga free time, sa ating pananamit. Pero nalimutan po natin yung ating Diyos. Yung ating panambahan sa ating Panginoon. Parang latak na lang ng Panginoon pagka sinasabi natin. Yung free time, yung leisure, nagiging free time pa ang ating Panginoon. Hindi po. Mali po. No? 0.5 years or half a year, ginugugol natin sa ating mga buhay. Ang nakakalungkot pong isipin. Pangatlo, the sovereignty of God over life. Letter A, God is sovereign in the giving life. God is sovereign in the giving life. Genesis 18:13-14, ang sabi rito, bakit natawa si Sarah? At nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak. Tanong ni Yahweh kay Abraham, meron bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Yung context po nito, kung ating babasahin yung book of Genesis, siguro by Genesis 15, si Sarah po ay baog at hindi po magkaanak. At nung nawawala na ng tiwala si Sarah sa Diyos, nagpakita ang Diyos kay Abraham. Ang sabi niya kay Abraham, Abraham, magkakaanak si Sarah. Pero tignan po natin yung ginawa ni Sarah. Siya ay tumatawa. Siya ay nawawalan ng faith sa ating Panginoon. May mga bagay po ba tayong pinapanalangin na hanggang ngayon hindi pa tinutugon? May mga bagay ba tayong ipinapanalangin sa Panginoon na hanggang ngayon hindi pa tinutugon? Tinatawanan na lang ba natin ang ating Diyos? Nawawalan na po ba tayo ng pag-asa sa ating Diyos? Nawawalan tayo ng tiwala? Nawawalan tayo ng panampalataya sa ating Diyos? No? Yung context po nito is about panganganak. Okay? Sabi po rito, 1 Samuel 1-5. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Yung una, sa Genesis 18-13-14, pinahintulutan ng ating Panginoon na si Sarah at Abraham na mag-antay. Ito naman sa 1 Samuel 1-5, ito naman po ay isinara ng Panginoon ang bahay bata ni Ana. Alright? At yung pangatlo, kung ating babasahin, sabi po rito sa Luke 1-15, pakibuksan po ang ating mga Bible sa Luke 1-15. Sabi po rito, for he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink, and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb. Okay? Kung ating iisipin, kung ating pag-aaralan, no, bakit minsan napapaisip po tayo na bakit kailangan ko mag-antay ng matagal para ibigay sa akin ng Panginoon yung pinapanalangin ko? Bakit, Lord, hanggang ngayon hindi pa rin po ako magkaanak? Bakit, Lord, yung iba, mabilis lang magkaanak? Tandaan po natin sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ay makapangyarihan ng ating Diyos. Bakit hanggang ngayon, ayoko nang ituloy? Single pa rin ako. No, tandaan po natin, God is sovereign sa lahat ng bagay. Siya ay makapangyarihang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga po, yung ating mga pinapanalangin, yung mga bagay na gusto nating makamit sa ating Panginoong Diyos, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Kasi nga po, ay ang ating Diyos ay makapangyarihan. Amen.
Letter B, ang sabi rito, God is sovereign in conclusion of early life. Sabi rito sa Genesis 6-17, sabi po rito, palulubingin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ito po yung context na kung saan nakikita ng Panginoon na makasalanan na ang sanlibutan sa buhay Noe, sa buhay ni Noe. Okay? Nakita niya na ang mga tao ay hindi puro kasalanan na lang. No, kaya nakita niya, ang sabi ng ating Panginoon kay Noe, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa sa pamamagitan ng tubig. Okay? Ngayon, kung ating babasahin po yung Genesis 6, yung context po niyan, no, si Noe ay pinapagawa ng arko. At kung babasahin po natin sa Genesis 7, no, ito po yung natuluyan na po yung pagbaha. Okay? Ngayon, kung ating pag-aaralan po ito, no, paano po, nasan po ang ating Panginoong Hesus diyan? No, ang sabi po sa typology, subject ng aming Bible school, no, ang ating Panginoon Hesus diyan ay yung arko. Yung ark is represent as Christ. Kasi nga po siya that time ang nag-protect ng mga hayop at ang pamilya ni Moses, ni pamilya ni Noe. No, God is sovereign in the conclusion of life. Di ba tayo napapatanong, bakit ang masasama ay nangyayari sa mabubuting tao? Bakit yung mga mababait ay kinukuha ng maaga? No? Ito lang po ang sagot. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, why do we go through this time? Bakit ko pinagdadaanan yung mga ganitong bagay? Bakit yung pamilya ko hindi pa maayos? Yung pamilya ko napakakulit? Bakit yung pamilya ko, pinapanalangin ko naman, bakit ayaw pa rin tumino? Isa lang po ang sagot. Dahil makapangyarihan ang Diyos. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Romans 6:23. Romans 6:23. Alam na po natin to. Sabi po rito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Alam naman po natin, kaya ginunaw ng Panginoon ang mundo that time kay Noah because of sin. Ngayon, nasabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. God is good even in the difficult time. God is good even in the difficult time. Sino po naniniwala rito? God is good even in the difficult time. May pamilya tayong makulit. May mga problema tayo inside na hindi natin masabi. Tandaan mo natin, God is good even in the difficult time. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Number 4, lastly, the promise of eternal life. The promise of eternal life. Sabi po sa John 2:25, at ito naman ang ipinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. That time nakakilala tayo sa ating Panginoon. Sinalyuhan niya po tayo ng banal na Espiritu. No? At tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. That time na in-accept natin ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas. Ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi lang po rito, kundi yung buhay na walang hanggan. Naalala niyo po yung kwento ng ating responsive reading, yung buhay ng prodigal son.
no? Kinuha niya lahat ng kinuha ng bunsong anak ang lahat ng ari-arian ng kanyang ng portion ng ari-arian ng kanyang ama. Siya ay nagpakalayo-layo, namuhay mag-isa, lahat ng kayamanan na nakuha niya sa kanyang ama ay nilustay. At ang nangyari, dumating ang taggutom at siya ay walang makain. Kaya ang nangyari, siya ay nag-decide na umuwi sa kanyang father. At ang sabi, magsisisi na lang ako. Hindi na ako karapat-dapat maging anak. At ang nangyari, tinanggap siya ng kanyang father. Alam niyo po ba na sa isang pagkakataon, tayo yung prodigal son. Tayo yung matigas ang ulo. Tayo yung nag-aaksaya ng kayamanan. Tayo yung pinipili nating mamuhay mag-isa kahit tayo yung mga Kristiyano. At pinipili natin maging matigas ang ulo dahil sa ating mga pansariling kalayawan. Nangyayari? Nangyayari po. Mas pinipili natin patigasin ng ating mga ulo kasi nga po, ayaw natin sa presensya ng Diyos. Kahit tayo mga Kristiyano na. No? Pero tingnan niyo po, yung ginawa ng kanyang ama. No? Anong ginawa ng kanyang ama? Siya ay hinagkan, binigyan ng magandang damit, siya ay pinakhatay ng malusog na goya. Siya ay inaccept ulit ng ating Panginoon. And that Father is represent as God. No, kahit na anong sama natin, kahit anong tigas ng ulo natin, no, ang ating Panginoon, handa tayong yakapin dahil nga tayo'y mahal niya. Tulad sa kwento ng prodigal son. Kaya nga po, sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga tao na narito po ngayon, huwag po natin patitigasin ang ating mga ulo. Kasi nga po, pagka tayo ay pinatigas ng ating mga ulo, no, we are living on our own at hindi sa ating Panginoon. At every time na tayo ay lumalayo sa ating Panginoon, mas nare-realize po natin, habang tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, no, nare-realize po natin na mahirap pag wala ang Panginoon. Kaya nga po sa mga nakikinig, no, online or nandito, pagka po tayo ay kinakausap ng Panginoon para magbago, pagka tayo ay kinakausap ng Panginoon para sa ministeryo, huwag po tayong titigas ng ulo. Huwag po tayong titigas ng ulo. Kasi nga po, lahat ng bagay dito sa lupa ay may parusa. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay makatarungan at may awa. No? Ano yung katarungan na binibigay ng Panginoon sa prodigal son? Yung that time na na-realize niya na kailangan niya bumalik sa kanyang ama. Huwag po natin sasayangin yung ating mga buhay sa pamamagitan ng mga kalayawan. Minsan kasi talaga, isang Kristiyano is, we are living on carnality. Mas pinipili nating mamuhay ng ayon sa laman kaysa sa ayon sa spiritual. Nangyayari po, madalas. At because of sin. No, nagpapagawi-gawi tayo sa mga dagat, nalimutan natin ang ating Panginoon. Business of life. No, we are busy about something sa mga bagay, sa ating pagpili ng mga karera, sa ating mga trabaho, pero nalimutan na po ang ministry. Nalimutan na pong kumanta sa ating Panginoon at mag-practice para ibigay ang best para sa ating Panginoon. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po. No? Pahayag 1 verse 18, sabi po rito, at ang nabubuhay, namatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay.
Sino po ang nagpapahayag dito? Ang ating Panginoong Hesus. Hawak niya ang susi ng buhay at ang kamatayan. Anyway, no? Ang religion po ay hindi po nakakapagligtas. Ang purgatorio po ay hindi po nakakapagligtas. No? Ang nakakaligtas po ay yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Even religion, hindi po nakakaligtas. Sa pagsisimba, hindi po nakakaligtas. Ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ang nakakapagligtas. The promise of eternal life. No? Binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Gamitin po natin ito para sa kanyang purpose. Gamitin po natin ito para sa ating Panginoon. No? At lagi po nating iisipin na lagi po nating protektahan at alagaan ang ating katawan. At gamitin po natin ito sa ating Panginoon. Tama na po yung tampuhan. Tama na po yung awayan. Tama na po lahat ng mga masasamang bagay. No? Tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. For our conclusion, sabi po rito, again, kung susulat ka ng isang pahayag na layunin ng iyong buhay, ano ito? Kung susulat ka ng isang pahayag na layunin ng iyong buhay, ano ito? Na maaari sa atin, hindi alam ang layunin ng buhay. Hindi alam kung ano yung, bakit ako ay nabubuhay. No? Hindi pa dating, let's talk to God. Kausapan natin ang ating Panginoon. No? Kung tayo ay namumuhay pa sa sariling laman, lahat po ng bagay ay binigay ng Diyos. Ang gusto lang ng ating Panginoon, huwag natin siyang kalimutan. Again, kung susulat ka ng isang pahayag na layunin ng iyong buhay, ano ito? Tayo ay pumikit, yumuko para sa ating Panginoon. Panginoon banal, makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito. I pray, Panginoon, sa aming conclusion, sa aming application, Panginoon, ay matuto po kaming ipanalangin kung ano po ba talaga ang layunin ng aming buhay sa iyo, Panginoon. You are the greatest artist that ever existed. Kayo po ang makapangyarihang Diyos na lumikha sa amin. Pinahiram nilang po kami ng buhay para nga po, Panginoon, sa iyong gloria, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na binibigay niyo po sa amin. Sa aming mga possession, sa aming mga kayamanan, Panginoon. Huwag po namin kakalimutan na ibalik ang ibinigay niyo po sa amin. At huwag po namin kakalimutan pahalagahan ng aming buhay. Dahil nga po, kayo po ang nagpahiram at kayo rin po ang babawi nito, Panginoon, sa takdang panahon. Muli, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, yung mga nakikinig through online, Panginoon, na sila ay napapaisip kung ano po ba talaga ang kanilang purpose sa buhay. Naway nga po, Panginoon, ay sila ay iyong kausapin. Sila ay iyong kandungin ng iyong pagmamahal at blessings, Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari dito sa lupa ay alam nyo nga po, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, ay ikaw nga po, Panginoon, ang gumalaw. Ikaw nga po, Panginoon, ang magpala. At ikaw nga po, Panginoon, ang mag-direct ng aming daan patungo nga po, Panginoon, sa iyong kaharian, Panginoon. Again, Panginoon, yung mga tao na hindi pa alam kung ano ang purpose nila sa buhay, ikaw nga po ang magbigay sa amin ng direksyong ito, Panginoon. Nang sa ganon, magamit ang aming buhay sa iyong ministry. Magamit ang aming buhay sa iyong paanan. At maging kagamit-gamit ang aming buhay sa
mamalakayan ng maraming tao, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe. Kausapin niyo po kami. Baguhin niyo po yung puso namin. Baguhin niyo nga po, Panginoon, ang aming mga isipan, Panginoon. Pinupurit, pinapasalamatan kita, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.